Shalom everyone! Kumusta po ang bawat isa? I hope na nasa mabuti po tayong kalagayan kahit marami po tayong hinaharap, pero lagi po nating tandaan na ang Panginoon ay laging nasa atin. Amen? So ipagpatuloy po natin yung pakikinig at pagbabasa po natin ng Bible at nandito na po tayo sa John 3 verse 19 to 21. So basahin ko po dito sa Tagalog. So sabi niya dito, ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masasama ang ilaw ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Amen. So ipagpatuloy po natin. Napakabuti, no? So kasi tuloy-tuloy po yun. So ituloy po natin dahil na yung last week ang pinag-aralan po natin ay tungkol sa paghatol ng Panginoon sa mga hindi naniniwala po sa Kanya, hindi tumatanggap po sa Kanya. So ngayon naman, sabi niya dito na ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Amen? So alam po natin na ang Panginoon ay siya yung liwanag. Ang Panginoong Hesukristo ay liwanag. Siya po ay tagapagligtas po natin. Higit sa lahat, siya po ay ating Diyos na makapangyarihan. At He is Almighty God and He is our Savior. So, sinabi po dito na maraming tao ang hindi umiibig sa liwanag, kinasusuklaman ang liwanag. Imbes nga ibigin yung liwanag, ngunit kadiliman yung inibig. Amen? So, sabi niya dito na Jesus is light and in Him there is no darkness. So, maraming tao ang umiibig ng kadiliman at hindi iniibig ang ilaw. Iniibig nila ang kadiliman dahil sa kanilang masasamang gawa. So, ganun din po tayo noon, di ba? Iniibig po natin ang kadiliman dahil sa ating masasamang gawa at nasasayahan po tayo doon. Ano ba yung nangyayari sa kadiliman, di ba? Usually, ito po ay yung hindi na gagawa in public. Ito po ay nagagawa in secret. Hindi na i-expose. Kaya nga pag lumapit po tayo sa Panginoon, ang una po nating nire-represent po sa ating sarili ay, Lord, ako po ay makasalanan. Di po ba? Pag natanggap po natin ang Panginoong Hesukristo, di ba, ang una mong nire-represent ay yung sarili mo. Ini-expose mo yung sarili mo na makasalanan po ako. Marami po akong kadumal-dumal na ginawa. Lord, patawarin mo po ako. Di ba? Yung ini-expose mo yung sarili mo na ikaw ay makasalanan at nagsisisi ka, nagre-repent ka sa Panginoon, di po ba? Yun po yung ilaw na natatanggap po natin, di po ba? Kung natanggap po natin yung ilaw, ini-expose po natin yung kadiliman na ginagawa po natin, yung iniibig po natin noon. But glory to God, dahil ang Panginoong Hesukristo ay nagiging ilaw po sa atin, in-expose po natin yung ating mga kasalanan, yung mga kadiliman na ating ginagawa noon. Kaya Lord, ito po ako. Ito po ako, makasalanan po ako. And I need you to my Lord and my Savior. Di po ba? Yung pagsisisi, yung repent, nagre-repent ka sa Panginoon. Di po ba? Sinasabi mo yung lahat, nire-represent mo yung kasalanan mo, ini-expose po natin yung kasalanan po natin dahil alam po natin na ang Panginoon ang ilaw sa ating buhay. Na-realize po natin na wala po tayong itatago sa Panginoon dahil alam po niya kahit itago po natin sa ibang tao, pero ang Panginoon, dahil siya yung nagbigay ng buhay po natin, alam po niya lahat ang nangyayari po sa atin. Kaya nire-represent na natin yung sarili po natin sa Panginoon because of that light, because He is the light. Di po ba? Napakaganda talaga ng plano ng Panginoon na even though namuhay po tayo sa kadiliman, but He is still there to give light. We just need to receive. We just need to accept. We just need to represent ourselves that, Lord, ito po ako, makasalanan po ako. I need you.
nagsisisi po ako. I repent my darkness. Di po ba? So sinabi ko noon, wala pong ibang way na ilaw, ibang way para pumunta sa langit, only Jesus Christ. Kung mayroon pa pong iba ay hindi na po yon ang magbibigay ng ilaw. Di po ba? Only one way, di ba? Wala nang ibang way, only Jesus. Because He is the light, He is our Lord, He is our Savior, He is our Jesus Christ who died and rose again because of our sin, because of the darkness. Dahil ayaw niya po na lagi tayong nananatili sa kadiliman, kaya He bring light to us. Yung mga napupuot sa kadiliman, ayaw po nila talaga ang ilaw. Di po ba? Natatakot po sila sa ilaw, kaya nagdanatili po sila sa kadiliman. Di ba? Ang kadiliman doon, tayo nakakagawa ng mga kasalanan, yung mga secret, yung mga hindi nakikita ng tao. Pero ang Panginoon nakikita po niya lahat yung ginagawa po natin. Di po ba? Kaya sabi ng Bible na wala pong lihim na hindi mailalantad. Kaya kung alam po natin ito, mas maigit na tayo na po yung mag-surrender sa Panginoon. Tayo na po yung mag-represent ng sarili po natin sa Panginoon. Dahil gustong-gusto ng Panginoon na, Lord, ito po ako. Ako po ay makasalanan and I need you. Be my light. Be my Savior. Be my Lord. Yun po yung gustong-gusto ng Panginoon sa ating buhay, na tayo mismo yung lumalapit, tayo mismo yung naglalantad ng ating mga kasalanan, tayo mismo yung nagre-repent. Hindi po yung, oh, magbago ka, magbago ka, magbago ka. Walang ganon. The light, the grace, the eternal life is given to us. Nasa atin yan. Sa atin lang po talaga yung utak po natin, yung isip po natin, kung paano po natin yan i-receive. Di po ba? Pakaganda po talaga ng plano ng Panginoon. Binigay niya lahat, kailangan lang po nating i-receive. Kaya, receive the light. At alam niyo po ba yung namumuhay sa ilaw, yung sinabi ko kanina, sila na yung nag-i-expose ng kanilang mga kasalanan. Sila na mismo yung nagsasabi, oy, makasalanan ako, ginagawa ko ano yan, nakikipagrelasyon ako sa mga iba't ibang lalaki. Pero glory to God, pinatawad ako ng Panginoon. Glory to God, dahil minahal pa rin po ako ng Panginoon. Di po ba? Napakaganda talaga ang grace ng Panginoon, yung pagmamahal ng Panginoon, that whoever believe in Him will not perish, but have an everlasting life. Di po ba? Grabe ang Panginoon. Kaya yan, ang Panginoon, ibinigay niya sa atin yung ilaw, ibinigay niya ang kapatawaran. We just need to expose, we just need to repent, we just need to tell to Jesus. Sabihin po natin sa Panginoon, I need you. I want your light. I want your forgiveness. I want the Holy Spirit will live in me. I want the gift that you have given to me. O, diba? Yung mga ganon. Kasi pag natanggap po natin ang Panginoon, talagang kahit gaano kahirap yung buhay po natin, Lord, kasama kita sa laban ko na ito, di ba? Sabi mo, hindi mo po kami pababayaan. So, samahan mo po ako. Kagaya ng nangyari sa akin, akala ko, end of the life na yung alaga ko. Sabi ko, Lord, ayaw ko na siyang nakikitang nahihirapan, kunin mo na. Ako na yung nagsasabi, kunin mo na. Kung ito yung kalooban mo, ito yung gusto ko, pero what is your will? Do it for your glory. Pero hanggang ngayon, buhay pa. So sabi ko, wow, Lord, this is my prayer, Lord. Sabi ko, extend her life. Pero kahapon talaga, I need, Lord, kunin mo na siya. Ayaw ko na siyang mahirapan. Pero hanggang ngayon, buhay pa. So sabi ko, thank you, Lord. This is my prayer to extend her life. My will. Alam niyo ba yung will ko? Gusto ko extend mo yung buhay niya. Dahil sa kanya na sumusuweldo po ako. Dahil sa kanya nakikinig ako ng salita mo. Dahil sa kanya nakakapag-release po ako ng salita mo. Dahil sa kanya nakakapag-pray po ako. Dahil sa kanya nakakabasa po ako ng Bible. At maraming salamat sa favor mo na ibinigay mo po sa akin. Kung ito na po yung end ng buhay niya, will ko naman po ay talaga mabuhay pa po siya. Because of that, if it is your will, nakunin mo na siya, go ahead, Lord. And teach me, how can I move on again? Teach me, where will I go again? Teach me and lead me, guide me. Pero himala, hanggang ngayon buhay pa. Ay personal po akong prayer
Pero yung pinaka-best po talaga na prayer na parang nasagot po ng Panginoon na, na nasa puso ko lang is show His miracle healing. And I pray for that miracle healing. Yung mga anak niya, makikita po nila na Diyos ka sa kanilang buhay. Hindi lang kanila makikita as a prophet, as nakakagawa ng miracle in wonders sa mundong ito, but they will know that you are really a God who is a Messiah. You are really a God who is a living God. Napakabuti ng Panginoon. Grabe yung move talaga ng Panginoon sa buhay niya. Kaya nothing is impossible with God. Kung ano yung prayer po natin, lagi pong andyan ang Panginoon. Hindi man po masasagot yung exact po na prayers po natin, mas higit pa yung ibibigay ng Panginoon para sa atin. Di po ba kaya napakaganda ang Panginoon? Napakaganda yung gift, napakaganda yung biyaya, napakaganda yung liwanag na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Kaya hindi solusyon ang pakikipagrelasyon sa kadiliman. Lahat po tayo makasalanan, but through Jesus Christ, He give the light at hindi na po tayo namumuhay doon sa kadiliman. Kung namumuhay man po tayo dahil nasa sinful nature po tayo, we know, we have the Holy Spirit to remind, oy, mali po yan. Oy, magsisi ka. Oy, renew your heart, renew your mind. O, di ba? Kasi nasa atin na yung banal na espiritu because of Jesus Christ. Ito po yung isa na pinaka-best din na regalo ng Panginoon po sa atin, yung banal na espiritu. Sinabi niya sa disipulin niya na iiwan ko kayo, pero huwag kayong mag-alala. Dahil mananalangin ako kay Abba Father, and He will give you the Holy Spirit. O diba? Ang Panginoon, He is the great solution of everything we need. Kaya lumapit po tayo sa ilaw. Lumapit po tayo sa ilaw na ipinagkaloob niya po sa atin. And mararamdaman po natin na kahit mahirap yung buhay po natin, kahit nahirap yung pakikipagrelasyon po natin sa ating pamilya, God will restore it if you will focus kung inaayos po natin yung pakikipagrelasyon po natin sa Panginoon. Dahil ako din mismo, yung sarili ko, yung pamilya ko, kinamumunghian po nila ako because I always check. I always, mali. I know that they are mali. Pero it is the way how I talk, it is the way how I can correct. So sabi ko, Lord, baguhin mo po ako. Ikaw nang bahala. I don't want to talk to them already. Ayoko na makipag-usap sa kanila. Talk to them, Holy Spirit. Ayusin mo po ako and let it be. O, diba? So, maraming paraan ang ginagawa ng Panginoon para hindi po tayo mamuhay sa kadiliman. Ang kadiliman ay hindi lang yung mga pakikipagtalik sa hindi asawa, pakikipagtalik sa asawa ng iba. Ang kadiliman din kung paano po tayo makipagrelasyon sa Panginoon, paano ba tayo makipag-deal sa ibang tao, makipagrelasyon sa ating mga pamilya, makipagrelasyon sa ating employer. Kung bad yung pinapakita po natin, yun po yung mga kadiliman. Kaya mas maigi po talaga na magpailaw po tayo sa Panginoon na, Lord, I want na ganito po yung gawin ko. Lahat ng ginagawa ko, gusto ko, kahit sa trabaho ko, gusto ko, ikaw yung nakikita ng mga tao. Ikaw yung nakikita ng mga employer ko. Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, let it be my mind, my heart, na ikaw yung inaalagaan ko. Kasi gusto ko talaga yung puso ko, yung isip ko, matransform totally in spirit. Kaya kahit marami po akong pagkakulang, marami po akong pagkakamali, Lord, let it be na pag nakikita ko yung alaga ko, ikaw yun. Let it be na kung nakikita ko yung pagkain, binigay mo yun para sa akin. Let it be na pag sumusweldo po ako, let it be na yung isip ko ay nanggaling sa iyo iyon. Kasi nga, napaka-powerful kung ano yung iniisip po natin, napaka-powerful kung ano yung sinasabi po natin. Kaya kahit gaano kahirap yung pag-aalaga po natin sa ating mga alaga, let it be, Father, teach me. Let it be na yung mata ko, ikaw yung nakikita ko.
Let it be na yung paggalaw ko, yung action ko, ikaw yung hinuhugasan ko. Pag nahulog yung mga let it be that Lord, I claim this because of you. O, di ba? That is the light. Our mind is renewed. Our heart is transformed because of that light. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Di ba? Mapit po tayo sa ilaw dahil ang ilaw ay Diyos nga ang nagbigay. Di ba? Nang nag-create ang heaven and earth, ang Panginoon din ang nagbigay ng ilaw. Ang Panginoon ay nagbigay ng ilaw. Pag-create pa ng heaven and earth, kaya nga wala po tayong maitatago. I hope na lagi po nating tandaan na wala po tayong maitatago sa Panginoon dahil siya yung nagbigay ng ilaw. Walang secret po sa Kanya. Kaya huwag po tayong magiging sikreto sa buhay. Huwag tayong mamuhay sa kadiliman. Amen? Mamuhay po tayo, expose po natin ang ating mga kasalanan dahil kung nini-expose po natin, nanggigiliit ang kaaway, naiinis ang kaaway, pero ang Panginoon nasisiyahan po siya, kinalulugdan po niya tayo kung lagi tayong lumalapit po sa Kanya, nagpapailaw, nagpapashadow po tayo sa Kanya, di po ba? He is our Almighty God who give umbrella, di ba? Pinapayungan po niya tayo for the protection para hindi po tayo malayo dahil na-receive na natin yung ilaw. So paglapit po natin sa Panginoon ay walang neutral, walang half-half. Ang paglapit po natin sa Panginoon, ang pagpapailaw po natin sa Panginoon ay dapat buo kasi walang normal, walang middle, walang neutral. Kailangang buo. Kailangan pong buo yung pagpailaw po natin sa Panginoon dahil He is our only audience sa ating buhay. Amen? Pakialaman po natin yung pagiging audience ng Panginoon sa ating buhay kaysa pakialaman po natin kung ano yung sasabihin ng mga ibang tao sa atin. Di po ba? Napaka-powerful din po yun. Yung pakialaman mo, yung kung sino yung audience mo na kahit hindi ka nakikita ng mga tao, kahit hindi ka nakikita ng employer mo, pakialaman mo yung ang Panginoong Hesukristo ay audience sa lahat ng ginagawa mo. Napaka-powerful po yan sa pag-change ng ating mind because He is our Lord. He is the number one sa ating buhay. Amen? Kaya, glory to God, maraming salamat muli sa ating pakikinig, sa ating pagbabasa sa salita ng Panginoon. And I hope that we become more deeper, we become Jesus' character, we become more in love to the Holy Spirit, and we become more desire to love the Holy Spirit. Because ito yung ibinigay ng Panginoon sa atin. He died so that He will give the Holy Spirit to live in us. Amen? To live in our body. And the body that what we have is the temple of the Holy Spirit. Dahil ito po yung gusto ng Panginoon na ayaw niya tayong mamuhay ayon doon sa kadiliman, kundi gusto niya na mamuhay po tayo sa ilaw na pinagkaloob niya. At hindi po natin kayang gawin na laging nasa ilaw po tayo kung wala ang banal na espiritu. Di po ba? Kaya ang unang ginawa ng Panginoon, He gave the Holy Spirit after arising in the death. He gave the Holy Spirit. Bago po siya pumunta sa langit, He gave the Holy Spirit. He died because of our sin. And when He rose, nung nabuhay po siya, He gave a gift. Because when He died, we are cleansed. We die also. We die on our flesh. We die. Yung old life po natin. At marireceive po natin yan, yung new life, if we truly receive Jesus Christ as our Lord and Savior. Kahit alam po natin, sa utak po natin, sa puso po natin na ang Panginoong Hesukristo ay namatay at nabuhay muli. If that is only knowledge and wisdom, walang application sa ating buhay, walang mangyayaring pagbabago. But if you truly receive Jesus Christ as your Lord and Savior, mayroon at mayroon ang pagbabago sa iyong buhay.
Because at that moment, the Holy Spirit lives in you to transform you so that you will not conform to the pattern of this world, but we will conform to the pattern of the Holy Spirit. Di po ba? So napakaganda ang plano ng Panginoon, and I hope na sa pagbubulay-bulay po natin sa Book of John ay marami po tayong natutunan. Mas nakikilala po natin ang Panginoong Hesukristo ay Panginoon sa ating buhay. Siya yung nagligtas po sa atin. He is the only way to heaven. He is the light, and He is our King of Peace. Okay, so marami po tayong matututunan. Di po ba? Kaya napakaganda kahit basahin mo po iyan sa John ngayon, tapos napakikinggan mo ulit sa pag-i-explain ng ibang tao or dito sa video ko, may magre-remind po sa iyo na bago. Kahit din ako, pag nagre-recording po ako, Lord, may time na lumuluhod po ako bago ko tapusin yung recording ko. May time na, Lord, salamat, piniremind mo po ako. Kaya hindi basta-basta yung pagre-record, hindi basta-basta yung pag-share ng salita ng Panginoon. Ikaw mismo yung nababago, ikaw mismo kinakausap ng Panginoon bago mo i-release yung salita ng Panginoon. Di po ba? Kaya napakaganda ang salita ng Panginoon na pagpukusan po natin. Napakaganda ang salita ng Panginoon na aralin at saliksikin. Dahil ito yung magiging way of living po natin. Yung hope po natin, pag-asa po natin, pagdating ng kahirapan sa buhay, physically, mentally, and spiritually. Okay, so marami pong salamat. Marami na po akong sinabi, and I hope na marami din po kayong natutunan, and let it be that God will bless you more. Let it be that God transforming us glory to glory in our life, and let the Holy Spirit is always in our life to help us, to guide us, to follow Jesus Christ as our Lord and Savior. So shalom, shalom, shalom.